po sa inyo lahat. Nakakatuwa naman na very intimate yung ating kasalan, ano? At sana lahat Katoliko. Para mas magkaroon tayo ng malalim na understanding sa kasalang ginaganap natin ngayon. Ang pag-aasawa, sabi ng mga matatanda, di ba, hindi daw parang kanin na isusubo na pag napaso ay iluluwa. Totoo naman yun, pero mas ipapaliwanag ko pa kung bakit. Kasi yung pagluluwa, pag napaso ka, yung pag na-stress ka sa asawa mo tapos ibabalik mo sa magulang niya, yun yung hindi pwede. Oo. Na, Mami, Daddy, balik ko na yung anak ninyo, ha? Wala nang ganon. No? Isang beses nga lang dapat mag-asawa talaga eh. Di ba? Isa lang. Yun ang pagkaka-design eh. Na wala pang taong naging successful to tell the world na marriage is not ordained of God. Is ordained of God. It is ordained of God. Creation ng Diyos ang kasala, pag-aasawa. No? Kaya, ginawa niya dalawang models ang human being para makumpleto yung isang katawan. Kasi isang katawan lang i-required eh. Kaya nga pag kayo lagi nagkokontrahan sa isa't isa, stressful yun. Oo, sa bawat mag-asawa, yung ba ang tingin sa asawa niya ay kontrabida, punta ka ng kontra sa akin. Hindi mo naintindihan sinasabi ko. Yung kabila naman, ganoon din. Kasi mas marunong ako sa iyo, kasi mas edukado ako sa iyo. O, doon nagsisimula yung stress. Ang hirap maging isa nun. Di ba? Eh, yun ang required eh. Di ba, minsan tinanong si Jesus Christ, bakit pinayagan ni Moses na mag-divorce ang mga tao? Ano sagot ni Jesus? Kasi titigas ang ulo nyo. Paano ba tumigas ang ulo? Balikan natin yung una niya sinabi. Sabi niya, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang magulang at makikisama sa kanyang asawa. No? Yung lalaki daw, yung aalis ng bahay, hindi yung babae. Sa lalaki, lagi inuuna ng Diyos. Every time Jesus Christ talks about marriage, lagi inuuna yung lalaki. Bakit? Kasi sa lalaki nagsimula ang sangkatauhan. At kaya nagkaroon ng relationship nung simulang kunin ng Diyos ang babae sa tadyang ni Adan. Doon nagkaroon ng relationship kasi sabi ng Diyos, it is not good for this man to be alone. Hindi nangangahulugan na malungkot si Adan doon sa Garden of Eden. Maraming mababago sa inyong pananaw ngayon sa mga sasabihin ko. Kasi pinagtyaga ako pag-aralan ang tunay na kahulugan ng marriage. Kasi ang taas ng broken marriage statistics natin, daming sumusuko. Kasi hindi nagtuturo ito ng maayos. Baka yung teacher mismo ay hindi rin naiintindihan yung marriage. Sabi ni Jesus Christ, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang magulang, nanay at tatay at nanay at makikisama sa kanyang asawa. At sila ay magiging isang katawan. Kaya the more na kayo ay kontrabida ang tingin sa isa't isa, mahirapan kayo maging isa. Yung isang katawan ay nangangailangan lamang ng isang spirito. Kasi ganoon din sinabi ni Einstein. Albert Einstein, scientist, greatest scientist, sabi niya, marriage is a risk. But it is an enjoyable risk. Kung sinabing risk, di ba pwedeng umiksi buhay natin o humabang buhay natin? Dalawang choice lang naman yan eh. So pag risky, sabi niya, magiging enjoy lang kayo sa inyong pagsasama kapag meron kayong isang spirit. If you have the same spirit. I-google niyo mamaya yan. Natuklasan din niya eh. No? If you have the same spirit. Bakit? Only one body requires one spirit. Kaya pag lalo kayong magkaiba ng direksyon, iba yung goal mo, iba yung goal niya, hindi na kayo masyado mag-uusap noon. Wala na kayong quality time noon because you will talk to people who will help you achieve your goals. You will spend more time and attention to people who will help you, who can help you achieve your goals. Kaya you cannot make two goals in the house eh. Hindi pwede. Hindi ubra. Hindi mag-work ang marriage. Hindi mag-work. Now, kanina inutos na magkaroon ng goal. Sa lalaki lang din. Genesis 2:15. Ilagay ng Diyos ang lalaki doon sa dapat niyang kalagyan. Sa Garden of Eden. Unang instructions, to work. Now, kailangan maintindihan natin ng Bible sa original translation, yung Hebrew translation. Wala pang concept ng company, employee at time.
yung word na work na yan, iba yan sa unang original translation ng Bible, which is to become. Ergo. Work means ergo in Hebrew, which means to become. Pag sinabing to become, ano ang nakikita mo sa sarili mo sa darating na panahon? Goal, destiny. At pag meron ka noon, madidisiplina mo sarili mo. Pipiliin mo na yung mga kaibigan mo. Pipiliin mo rin yung mga pupuntahan mo. Nagbibigyan ng disiplina sa atin yun pag na-discover natin yung goal natin sa buhay. At yun ang gustong-gusto ng mga kababaihan. Pag yung lalaki, goal-oriented, disiplinado, hindi basta sama sa mga barkada, sa mga walang saysay na lakad. Gustong-gusto ng mga babae yun. They admire the man who is very goal-oriented. Disiplinado. Hindi basta inom ng inom, kahit walang dahilan. No, mayaya lang Disiplinado ang lalaking may goal. Because masisira Pag sinabayan mo ng bisyo, masisira ang goal. Kaya, the ladies admire the man. At napuprostrate din sila kapag walang direction yung buhay ng lalaki. Maybe that's why inuwanan yung mga ex nyo. No? Banjing-banjing, inom-inom, sugal-sugal. No? Hindi nyo gusto yun kasi bawal na yun sa marriage. Parang naging bawal. Basahin yung family code, Article 1. Marriage is a special contract. Pag sinabing special, may ordinary. May ordinary contract under the civil code. Kung ano yung terms and conditions mo, yun ang pwede mong ipasok. Civil contract ang tawag doon. Terms and conditions mo, ito gusto ko, ito gusto ko. Sasabihin din niya, ito gusto ko, ito gusto ko. Pero hindi daw marriage ang tawag dyan. Civil contract. Sa marriage, special contract. Ano sabi? Hindi na pwede ipasok ang terms and conditions. Bawal na ang stipulations. Anong isabihin nun? Bawal na rin ipasok yung bisyo mo. O, manginginom ako pinakasalan mo akong manginginom, iinom pa rin ako. Hindi siya kailangan ng marriage. Di ba, no? O, pinakasalan mo akong sabongero, magsasabong pa rin ako, Hindi na umra yun. Di ba, ma? Pinakasalan mo akong maldita, magtiis ka. Hindi mo pwede yun, sir, ano? Di ba? Terms and conditions natin yan sagot-sagutin ka. Sermonan ka. Di ba? Hindi natutuwa ang lalaki doon. Kaya hindi na po pwede yung ating terms and conditions sa marriage. Kaya sa mga binatang dalaga pa dito, pakinggan niyo mabuti ito. Dahil pinakikita ng Lord ang mga sign sa iyo kung talagang siya na. Baka hindi mo lang pinapansin. Kasi pag-aari niya yung marriage Kaya magtanong ka kung tamang tao ba yung pinakakasalan mo. I'm sure, nag-pray na kayo dyan. Nag-pray ka na, Jesus. Nag-pray ka na rin pa. Di ba? Kailangan natin magpaalam sa Kanya para hindi natin siya sisihin balang araw. Kaya nga, inayaan ng Diyos mag-desisyon si Adan Nung makuha na yung babae, palakad-lakad, anong sagot ng lalaki? This is not bone of my bones, flesh of my flesh, and she shall be called woman. Inangkin niya. Hindi ka utusan ng Diyos mag-asawa. Hindi pakikialaman ng Diyos ang iyong freedom to choose. Ang iyong will. Hindi niya pakikialaman yan. Ikaw magdidesisyon. Kaya pag nag-aaway kayo, na-stress na kayo, sisisihin si Lord, Ang lahat ng stress sa buhay natin ay gawa ng ating ignorance. Today, tanggalin natin pagiging ignorante natin sa wedding, sa pag-aasawa. Ang pangangailangan ni Pam, number 1, love. Scientifically proven na rin yan. Love. And it's not a noun. It's a verb. May kailangan kang gawin. Diba? Pag mahal mo ang isang tao, di ba kikilalanin mo siya mabuti? Kung paano mo siya mamahalin? Kung anong mga ugali niya, anong mga gusto niya, anong nature niya. Para alam mo kung saan ka mag-a-adjust. Kasi nga, tapos ka na sa pag-i-enjoy sa pagkabinata. Kaya yun yung magiging focus mo, yung asawa mo na. Ganun ka rin pa. Pag-aaralan mo rin yung ugali niya, yung attitude niya, yung habits niya, yung kanyang nature. Para alam mo kung saan mag-a-adjust. Kasi tapos mo nang kilalanin ang sarili mo.
Dahil yun talaga yung prosesong sinabi ni Jesus Christ. Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy might. Two greatest commandments, di ba? Second is like unto it. Love thy neighbor as thyself. Ibig sabihin, three-step process yun. Love the Lord thy God, love yourself, then love your neighbor. Huwag kang magmamahal ng neighbor nang hindi mo pa love na love ang sarili mo. Again, yun ang magbibigay sa'yo ng protection. Oh, ito pa. Pag nag-asawa ka, dapat buong-buo ka. Maling-mali yung sasabihin mo, this is my half, my better half. Maling-mali po yun. Pag buong-buo ka, na mag-asawa ka, pareho kayo buo, no? Buong-buo ka din. Mawalay man ng konti, hindi ka mag-aalala. Tiwala ko sa asawa ko. Hindi niya gagawa kalokohan. Buong-buo na siya. Pag nagbago isip, tumigas ang ulo. O, yan ang sinasabi ni Jesus Christ, tumigas ang ulo. Buo-buo ka pa rin. Hindi ka habol-habol. Oh, yung kalahati ng katawan ko nasa iyo. Hindi, wala kang habulin. Kasi buo-buo ka, mag-asawa ka. Naintindihan niyo? Kaya, huwag niyo mararamdaman na kulang kayo. Dapat, pag pinag-isa ninyo ang lahat ng desisyon niyo sa buhay, lahat ng gusto ninyo, isang buo kayong katawan. Kaya kapag nagkaanak kayo, yun na yun eh, kayo yun eh. Di ba? Pinagsamang kayong dalawa yun eh, yung isang batang lalabas. And so, para mas maramdaman ninyo ang Diyos sa inyong buhay, hindi naman kasi automatic na bababa ang Diyos sa kasalang ito. Hindi. Nakadepende yan sa inyong dalawa. Hindi siya nagdudwell sa maruruming katawan. Kaya sabi sa inyo, huwag yung pasukan ng bisyo eh. Pag pumasok na kayo sa marriage. God does not dwell in unholy temples. Pag meron ka mga sinasabi negatibo sa asawa mo, unholy ka. Hindi magdudwell ang Diyos sa'yo. No? Sariling katawan mo yun eh. Bakit mo sinisiraan? So it depends on how you treat each other. Bago pumunta ang Diyos sa inyong dalawa. Kaya magiging aligned sa design ng marriage ang inyong pagsasama. At doon lalabas, mararamdaman nyo, may perfect marriage pala. Sa mga nagdaang kasala, pag nagtatanong ako, may perfect marriage ba? Walang nagtataas ang kamay, umiiling na kagad. Naintindihan nyo ba salitang perfect? Tatanungin ko silang gano'n, hindi naman naintindihan pala yung salitang perfect. O perfect means alignment. Alignment sa design na produkto. During the age of enlightenment, doon na unang umpisa ang gamitin yan, yung perfect. Bawat produkto may drawing, may design, may sukat. So pag naka-align na yan doon, perfect yung produkto. Ganoon din sa marriage, may design na yan. Diyos ang nag-design. I-align yung sarili nyo doon at may enjoy nyo ang perfect marriage. At pag-aralan na sa US, ang mag-asawang tama ang ginagawa, yung mayaman. Oo, nag-aaral na yun. Pinuklas nila yan. At humahaba ang buhay ng mag-asawa kaysa doon sa mga single. Mas mahaba ang buhay. Pag tama ang ginagawa. Sinabi ko sa inyo, how to do it right. Don't forget that. Kaya kahit anong wisdom ang bigay ko sa inyo dito, kung hindi nyo naintindihan at ina-apply, you will never benefit from it. Kaya ang key to perfect marriage is to believe in it first. Paniwalaan nyo para susunod yung katawan ninyo. Because anything na hindi mo pinaniwalaan, you will never make any effort to achieve it. Ulitin ko. Anything na hindi nyo pinaniniwalaan, you will never make any effort to achieve it. Kaya ang key is paniwalaan nyo muna. Para anything na sasabihin nyo, iisipin nyo sa isa't isa ay naka-align doon. Hindi kayo may stress. Okay? So, congratulations sa inyong dalawa. Thank you. We will now proceed to the marriage rites. Bride and groom, please stand.